ang malaking problema na kinakaharap ng disciplinary committee. At mukhang pahirapan talaga ang paghahanap ng ebidensya na maglilid sa kanila sa pagkamatay ni Marcos dahil parang may isang traidor sa loob mismo ng disciplinary committee. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan sinabi ni Arthur na hindi siya pwedeng makipagrelasyon kay Tesha, na siyang nagpadilat ng mga mata ng prinsesa at kahit si Selvi ay nagulat sa sinabi ni Arthur. Kaya napansin ni Selvi ang biglaang pagkalungkot ng mga mata ni Tesha na umiwas sa pagtingin kay Arthur. Ngunit biglang sinabi ng ating bida, at least sa ngayon, na ikinagulat naman niya. Nilinaw ni Tesha kung ano ang ibig sabihin ni Arthur na sa ngayon, kaya napangiti na napakamot sa ulo si Arthur na sinabing hindi pwede sa ngayon, but maybe kapag medyo matanda na sila. Kaya kaagad namang sinabi ni Tesha, talagang umaasa ka talaga na hihintayin kita, na siyang nagpastab naman sa puso ni Arthur. Ipinaliwanag ng ating bida na hindi naman sa umaasa siya, alam naman niya kung gaano kasikat si Tesha. At sa totoo lang, hindi rin niya alam kung gaano siya katagal na maging handa. Kaya napangiti na lamang si Tesha at Selvi dahil parang sineryoso kaagad ni Arthur ang sinabi niya kanina. But at least, alam niya na alam ni Arthur. Napabuntong hininga na lamang ang ating bida dahil lumuwag na ang pakiramdam niya. Habang si Tesha ay parang may naisip ngunit nahiya siya kay Arthur at bigla siyang nagpuk sa mukha ni Arthur na siyang napansin naman ng ating bida at sinabing, mapagkakatiwalaan ba kita? Hindi ka pwedeng makipag-date sa kahit sinong babae dito sa school matapos mo tong sabihin ha? Na siyang sinabi kaagad ni Arthur, mismo, garantisado, hindi siya makipag-date sa ibang babae. Napabuntong hininga si Tesha dahil at least alam na ni Arthur at mukhang yun lang muna sa ngayon. Ngunit biglangan tumayo ang ating bida at sinabing, sa totoo lang, wala naman talaga siyang intensyon na paghintayin si Tesha ng matagal. But sana, mabigyan lang siya ng kaunting oras. Kung saan biglang hinalikan ni Arthur si Tesha sa noo na nagpadilat ng mata sa prinsesa. Maya-maya pagkatapos ng klase, parang tulala itong si Arthur na lumabas sa klase ni Professor Glory hanggang sa hallway at sa sunod na klase na papasukan niya. Habang itong si Selvi tumatawang sinabi, Papa, hinalikan mo si Mama kanina. Napaduko si Arthur dahil noo lang naman yon. At saka huwag na nilang pag-usapan yon dahil napansin niya bakit hanggang ngayon ang klaseng ito ay kinocover pa rin ang basic deviant magic theory gayong mahigit isang linggo na mula nang nagsimula ang klase. May nagtaas ng kamay na napatanong nalilito daw siya dahil ang gravity, lightning, metal, magma, sound, plants, and ice, lahat ng ito ay nag-exist naturally sa mundo nila. Ngunit bakit ang kanilang mundo ay hindi kayang mag-produce ng ganitong klaseng mana? Unlike fire, water, earth, and air. Napangiti si Professor Jywell dahil sobrang ganda ng katanungan. Sinabi niya na kahit maraming magic theory ang nag-iisip patungkol dito sa loob ng ilang dekada at nagsagawa ng napakaraming pag-aaral, wala pa rin kasiguraduhan kung bakit. May mga ilang theory na naniniwala na dahil kailangang matugunan ng ilang particular na condition para mangyari ang mga deviant elements, wala talagang direktang mana na kaugnay sa mga ito. Bagamat may ilang mga exception gaya ng apoy na hindi naman basta-basta kusang lumilitaw ng walang dahilan. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala ang karamihan sa mga mage na gumagamit ng apoy ay ang pinakamalakas na anyo ng isang normal na mahika dahil napakalapit nito sa pagiging deviant magic mismo. Ngunit na-realize ng professor na parang lumilihis na ata siya sa topic nila. Subalit nagkwento pa rin siya ng isa pang theory sa sinaunang mage na nag-exist matagal ng panahong nakalipas, na makikitang ang mga klase ni Arthur ay nakatulog na sa kwento ng professor na siyang na-realize ng ating bida na kaya pala kung bakit sobrang nahuli ang klaseng ito. Ngunit napaisip si Arthur kung kumusta na kaya ang pakiramdam ni Tesha matapos silang nag-usap kanina. Subalit itong si Selvi ay napasabing, talaga lang ha? Nag-uusap lang kayo kanina, Papa. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Tesha na nakatingin sa salamin at bigla itong kinilig nang naalalang hinalikan siya ni Arthur. Pulang-pula ang mukha ni Tesha dahil kahit sa noo lang humalik si Arthur, still doon naman daw nagsisimula ang lahat. Hindi naman sa gusto niya itong pangunahan, ngunit napaisip siya kung ano kaya ang magiging mukha ng mga anak nila. Ganito kaya yung mukha ng anak nila na makikitang nag-i-imagine na itong si Tesha ng mga batang nag-mix ang lahi at anyo nila. Ngunit mas lalong namula si Tesha at nandilat nang na-realize na bago sila magkaanak, siya at si Arthur ay kailangan muna
kung saan napatalikod na nga itong si Tesha sa salamin na sobrang namula nang may kakaibang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang dalawang estudyante na gumagawa ng vandalism at dito isinulat ng dalawa ang salitang "Lumayas kayo mga elves and dwarves." Ngunit bigla nga sumulpot si Arthur sa likod na napasabing, "Mukhang masaya at ang ginagawa nyo ah. Maaari ba akong sumali?" Kaagad na pa-shoot ang dalawa nang na-realize na isa palang DC officer ang nasa likod nila. Kaya nagmadaling tumakas ang lalaki, ngunit ang babae ay parang na-corner kaya napamura na lamang siya dahil wala siyang choice kundi lumaban. Nag-ipon ng babae ng mana sa kanyang kamao gamit ang kanyang water attribute upang mag-unleash ng atake towards Arthur. Nakalmadong iniwasan lang ng ating bida at pasimpleng nagsagawa ng blocking sa binti kung kaya't lumagapak tuloy ang mukha ng babae sa ground kasama ang kanyang water magic. Inis na sinabi ng babae kung wala bang mabuting asal itong si Arthur dahil paano daw niya ito nagawa sa isang babae. Nasagot naman ng ating bida, "Pasensya ka na. Naniniwala kasi ako sa gender equality. Ngayon, gusto mo akong subukan o gusto mong sumama sa administration office?" Kaya nandilat sa takot ang babae nang ipinakita ni Arthur ang kanyang kapangyarihan. Biglang dumating si Theo, dala-dala ang lalaki, at sinabing wala siyang nahanap na simbolo sa likod nito. Nasagot naman ni Arthur, wala rin sa babaeng ito. It's turned out na inutusan pala ng ating bida itong si Selvi na tingnan ang likod ng babae. Napamura na lamang si Theo habang nagspit ng laway at sinabi kay Arthur kung okay lang ba nito na mag-isa munang magpatrolya dahil dadalhin niya muna itong dalawa sa administration office. Sagot ni Arthur, okay lang, walang problema. Patuloy na nagpatrolya si Arthur sa gabi, ngunit itong si Selvi ay inaantok na bagot na daw siya. At gutom na rin siya. Kaya sinabi ni Arthur, kakain sila mamaya pagkatapos dito. Konting tiis na lang. Malapit nang matapos ang oras ng schedule nila. Napansin ni Arthur na mukhang nasa lugar sila kung saan malapit sa sakop na pinapatrolyahan ni Kai. Kaya naisip niya na bumalik na lang. Ngunit napansin ni Selvi na parang may nasense siyang kakaibang mana at bigla na lamang siyang kinuha ni Arthur na talagang ikinagulat ni Selvi sa bilis ng ating bida. It's turned out na may naka-hoodie palang tumatakbo at parang kakaiba ang ikinikilos nito kaya kaagad nagtago si Arthur. At habang minamanmanan ng ating bida, nakita niya ang kakaibang simbolo na nasa likod ng spine nito. Napansin ni Arthur na may nag-splash na tubig sa paa ng taong minamanmanan niya at bigla itong napatigil. Patuloy lang itong minamanmanan ni Arthur, sinusundan habang nasa itaas ng gusali. Wika ni Selby, magmadali ka na papa. Dahil parang papunta sa direksyon na yun ang naka-brown hoodie. Ngunit sinabi ni Arthur na kailangan nilang taasan ng kanilang pasensya dahil baka mapansin sila kung susubukan nilang lumapit. At kung totoong marami ang mga ito, kailangan nilang taong ito para matuntun kung nasaan ang kanilang hideout. Biglang tumakbo ang sinusundan ni Arthur kaya nagmadali din ang ating bida. Baka mawala ito bigla sa paningin niya. Ngunit biglang may tumawag sa pangalan ni Arthur kaya napalingon siya sa likod na makikitang napasulyap din ang sinusundan niyang nasa ibaba na parang alam niya na may magre-responde para sa kanya. Ito pala ay si Kai. Nakaagad sinenyasan ni Arthur para tumahimik muna. Ngunit sa pagbalik ni Arthur, nawala na parang bula ang naka-brown robe na sinusundan ng ating bida. Napamura na lamang sa isipan nitong si Arthur, samantalang itong si Kai ay napatanong kung anong ginagawa ni Arthur sa kanyang area. Galit na sinabi ni Arthur na may sinusundan siyang isang tao na posibleng related kay Marcois. Hindi niya natuloy mahanap kung saan nagpunta yon. Kaya napakamot tuloy sa ulo si Kai dahil kung ganun, dapat ipinaalam muna ni Arthur kung may nakita itong kakaiba sa kanyang patrol area. Napatanong si Kai kung nasaan si Theo. Wika ni Arthur na si Theo ay may inescortan na dalawang estudyante na nahuli nilang gumagawa ng graffiti sa wall. Kaya napatagon si Kai na kung ganun, wala nang nagpapatrol ngayon sa area ni Arthur. Biglang umilaw ang communication dagger na napansin ni Arthur na ito ay kulay glowing yellow. Wika ni Kai, mukhang inactivate ata ni Theo ang dagger niya. Kaya mas lalong nainis si Arthur, ngunit hinawakan ni Kai ang balikat ni Arthur at sinabing, since ito naman ang area niya, siya na munang bahalang maghanap sa taong sinusundan ni Arthur. Puntahan muna nito ang partner niya. Kumalma si Arthur na parang gumaan ng loob niya, kaya tumango na lamang siya at kaagad tumakbo habang sinasabi ang detalye na ito ay naka-brown robe with dark slacks and long boots. Ngunit habang papaalis si Arthur, ipinakitang may something kay Kai na parang suspicious at mukhang may tinatagong sekreto. Mabilis na tumakbo si Arthur sa kinaroroonan ni Theo at dito'y nakita niya si Theo na napakamot sa batok kasama sina Curtis at Doradria.
kaya napatanong siya kung ano ang nangyari. Na sinabi naman kaagad ni Dora Drea, tinamaan lang naman ng makapal na bungo ni Teo, yun lang. Ngunit napasigaw itong si Teo dahil mas malala pa daw sa tinamaan ang nangyari sa kanya dahil talagang na-knockout siya at mukhang galing yun sa isang malakas na augmenter. Ipinaliwanag ni Curtis na naambush si Teo nung dinala niya ang dalawang estudyante papunta sa admin building, ngunit sa pagdating nila wala na ang mga ito. Kaya dapat kailangan nila itong mahanap dahil mukhang mga estudyante pa rin ng mga ito kagaya nila. Napatanong si Arthur kung sa tingin ba ni Curtis na kaibigan ng dalawang estudyante ang tumulong sa kanila, na kaagad naman sinabi ni Teo na sa tingin niya hindi, dahil ang isang normal na estudyante hindi siya kayang pabagsakin in just one hit. At napaisip si Arthur na baka isang katulad ni Marcos ang umatake, kaya ito'y naging malakas, na sinangayunan naman ni Teo ang point ni Arthur habang napahawak pa rin sa kanyang ulo sa sobrang sakit. Napatanong si Curtis kung nakita ba ni Teo ang mukha ng umatake sa kanya, ngunit sinabi ni Teo na wala talaga siyang nakita. Pero bagyan niya itong natamaan bago siya nawalan ng malay. At dito'y naalala ni Arthur na parang may bandage si Kai sa pulso, kaya tinanong niya sa Selvi kung may napansin din ito. Nasagot naman ni Selvi, sa tingin niya, oo. Napatanong si Teo kung anong ginagawa ni Arthur sa area ni Kai, ngunit biglang napaisip si Arthur na parang wala rin namang silbi kung sasabihin niya ang patungkol sa nakahoodie na lalaki kanina, lalo na kay Teo. Kaya sinabi niya na wala lang naman. Nagkatinginan ng tatlo sa isa't isa at sinabi ni Teo na alam naman niyang parang walang masyadong ginagawa si Kai, pero maaasahan ito ni Arthur na gagampanan niya ang kanyang trabaho. At bigla namang sinabi ni Dora Drea na kahit mukhang tuso yang si Kai bilang tao, maaasahan pa rin naman siya. Kaya bigla ngang nainis itong si Curtis at sinabihan si Dora Drea, racist ka ba? Nasagot naman itong hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. At ito namang si Teo ay sinabihan si Curtis na hulihin mo na yung babaeng yan. Kinabukasan sa klase ni Arthur kay Gideon, iniisip pa rin niya ang attacker kagabi na hindi nila nahanap, at ang malala pa nito, hindi rin nahanap ni Kai ang nakahoodie na sinusundan niya. But still, gumugulo pa rin sa isipan niya na tinawag siya ni Kai sa gabing yun ng ganun kalakas na boses. Kaya ngayon nag-overthink tuloy siya dahil sinabi ni Teo na pagkakatiwalaan niya si Kai. Pero yung timing ni Kai sa injury ng braso ay parang biglang nagsalita si Gideon na napasabing, ano yung iniisip mo bata? Na sobrang nagpagulat sa kanya. Na-realize ni Arthur na nagkalat lang pala siya at hindi niya na-assemble ang ipinagawa ni Gideon sa kanyang klase. Kaya napamura na lamang si Gideon dahil akala niya nasa verge na si Arthur sa isa na namang nakakamanghang invensyon. Kinalabit ni Emily si Arthur para magtanong kung ano ang nangyari dahil parang wala ata sa sarili si Arthur. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at sinabing wala lang naman to. Medyo pagod lang siya sa mga gawaing disciplinary committee. Habang naalala na kanina pa pala siya wala sa kanyang sarili sa klase niya kay Professor Maynard, at kahit sa sarili niyang klase, iba pa rin ang iniisip niya. Kaya napaisip siya na kailangan niya nang mag-focus dahil parang wala siyang naalala sa dalawang klase na napasukan niya. Bigla siyang siniko ni Emily at dito ipinakita sa kanya ang mga nilikha ni Emily na may kasamang kindat, ang tatlong light producing artifact para kay Arthur, at ang ating bida ay napasabing the best ka talaga Emily. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa klase ni Professor Glory, kung saan naglalaban na nga mga estudyante para sa kanilang team fighting mechanics class, at mukhang magkalaban itong sina Curtis at Claire sa klaseng ito, habang si Professor Glory naman ay nagtuturo lang sa itaas na dapat ang mga augmenter ay nasa formation lang lagi at laging babantayan ang mga conjurer at huwag nang hahabulin pa ang kalaban. Samantalang si Arthur ay nasa gilid lang, nanunood at napaisip na hindi siya makapaniwalang sa lahat ng ginawa ni Lucas na involved kay Marcos, nakakuha lang ito ng few days suspension. Humihikab na naman itong si Selvi at mukhang inaantok na naman at napatanong kung bakit wala si Mama dito. Kaya sinabi ni Arthur, tumigil ka na sa pagmamaktol Selvi. Magkikita naman sila mamayang gabi sa training room at sinabi nitong kung ganun wala kayong duty mamaya. Kaya na-realize ni Arthur na mukhang ayaw ni Selvi ang pagpapatrolya sa gabi. Lumapit itong si Professor Glory na parang may problema at umupo sa tabi ng ating bida. Napatanong si Arthur kung may problema ba itong si Professor Glory at ito nga ay napabuntong hininga na napasabing ipinagbawal na ngayon ng council ang pagpasok sa halos lahat ng dungeon na madalas doon niya dalhin ang klase niya dahil nagsagawa ng imbestigasyon ng mga lance patungkol sa isang bagay. Kaya sinabi ni Arthur, kung ganun, wala nang si Mr. Trip na mangyayari. Nasagot naman itong, meron pa naman, kaso lower level nga lang compared sa dungeon kung saan lagi niyang dinadala ang mga estudyante niya.
At napakindat nga itong si Professor Glory dahil baka sisisihin siya ni Arthur kung bakit sobrang dali lang para kay Arthur ang dungeon na papasukan nila. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan natapos na ni Arthur at Tesha ang isang session ng assimilation sa loob ng training room, kaya niyaya muna ni Arthur si Tesha na magpalamig muna sila. Umupo muna ang dalawa sa gilid ng pool, habang si Selby at Toby ay naghabing a good time rin ng dalawa. Napatanong si Arthur kung ayos lang ba ang pakiramdam ni Tesha. Baka may mga naramdaman nitong kakaibang rejection sa kanyang beast wheel. Nasagot naman itong wala naman mula nung during sa team mechanics nila kay Professor Glory. Kaya sinabi ni Arthur, maganda yan. At siguraduhin lang ni Tesha na ipaalam sa kanya o kay Director Goodsky kung may nararamdaman itong kakaiba. Dahil ilang linggo pa bago makabalik si Elder Varian mula sa Eleanor. Dagdag pa ni Arthur na kung wala namang kakaibang nangyari, sa bilis ng progreso nila ngayon, dapat ganap ng ma-assimilate si Tesha sa loob ng ilang linggo. At kung pala rin sila, baka tumaas pa ang level ng core ni Tesha. Biglang pinatalsikan ni Tesha si Arthur sa mukha, kaya napatanong ang ating bida kung para saan naman to. Na sinabi ni Tesha, di ba gusto mong magpalamig muna? Kaya bigla rin pinatalsikan ni Arthur sa mukha si Tesha na siyang nagpabasa rin ng damit niya. Pangiting humingi ng sorry si Arthur at dahil sa pinagpapawisan pa sila, gusto rin niyang malamigan si Tesha hanggang sa parang mga bata ang dalawa na naglalaro sa tubig habang si Selby ay naghaving a good time pa rin together with Toby. Lumuwas sa tubig si Tesha dahil sa tingin niya sapat na ang lamig na nararamdaman niya at sinabi rin ni Arthur na okay na rin siya. Ngunit parang may napansin si Tesha na nagpapula ng pisngi niya dahil mukhang walang malay si Arthur na nahawakan niya ang kamay ni Tesha. Kaya pinabayaan na lamang ni Tesha para ma-feel niya yung moment nila sa isa't isa. Subalit may biglang nagsalita sa likod na napasabing, mukhang masaya kayong dalawa dyan ha. Kaagad kinuha ni Tesha ang kamay at si Arthur naman ay napangiti dahil alam niya kung sino ang dumating. Kaya tumingin siya sa likod upang makita si Director Goodsky. Ngunit nandilat ng kanyang mga mata nang nakitang puno ng pasa sa mukha si Director Goodsky at parang galing ito sa napakatinding laban. Chapter na ito mga lads, huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!